siya ngayon ay Bili mo, January laglag 6, ka. 7, 8. Oo. January 8. Alam mo, Mare, kasi nawala yung oras, yung araw dito kasi di ba kaya isang nga, araw. manually operated kasi yun, Mare. Mukhang Nawala kasi yung date siya, nagbakasyon. nakakaloka. Kaya hindi tuloy natin malaman. Oo. Di ba? Pero syempre, dahil nga syempre araw naman ng Miyerkules, it's midweek. Oo. Di ba? O ikaw ba ay talaga nga naman keep it going pa rin ba ang iyong enerhiya dahil kapapasok lang ng Lunes, di ba? Nung Lunes, kapapasok lang. Yes. Di ba? Alam nga naman tamad-tamarin tayo. Tandaan nyo, bawal tamarin dahil ang daming bayarin. Oo, diba? at bawal tamarin, hindi ka mayaman. Oo, tama, truly. Tayo ay mga ordinaryong manggagawa lamang na kailangan na natin muling magbanat ng buto para magawa mo yan. Naku, eto, dapat may dagdag kang, alam mo yung mga supplements, mga iniinom na makakatulong sa inyo. Yes. Para magkaroon ka din ng relaxation. Naku, itry mo itong MX3 Coffee Mix. Ano ba meron sa MX3 Coffee Mix? Well, alam naman natin about MX3 Coffee Mix na may high source ng vitamin C at calcium na may antioxidants. That's why I'm so pretty. I'm so cool. I'm so full of energy every day. O, diba? Dahil sa antioxidant benefits niyan. At cholesterol free. Bakit ba? O, diba? Huwag kang ano dyan. Ito rin ay low acid coffee, Mare, na may low calorie sweetener na ang tawag ay sucralose. Oh! Si OA na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Kaya nga naman pala ganon, hindi ba? Kaya hindi ka naman tatakot uminom dahil syempre sabihin mo, naku, acidic ako, ganito ako, naku, baka ganyan-ganyan. Tandaan mo, low acid coffee na may sugar, low calorie sweetener na ang tawag ay sucralose. Diba? Social, diba? Hindi ka matatakot sa calorie. Oo, diba? Kasi nga naman, diba? Talagang ito ay safe at talagang masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. At para makasiguro kang tunay, natural at original na MX3 ang iyong mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstores kayo pupunta nationwide. At kung meron katanungan, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. At di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Yan, isang umating kabang chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo! Diba? Pangatlo pa lang. Kasi wala pa tayong anniversary. Wala pa sa 25. Sa January 20 pa yan. 20 ba? 20, ano ka ba? Anniversary. Sinong anniversary mo ng 25? Wala. 27 ha? Nakakaloka, diba? Ayan. At syempre, bago tayo tuluyang tumungo sa ating, alam mo yon, mga kaganapan sa loob ng arena. Yes. Gusto kong batiin ang lahat ng pamunuan ng MTRCB sa pamumuno. Hindi pamumuna. Pamumuno. Minsan namumuna din. Lalo na kapag may mga violations. Correct, diba? Dahil ang mga mata ng mga taga-MTRCB ay hindi natutulog 24 oras. Nakatutok sa mga palso, mga palabas na hindi masyadong akma para sa mga manunood. Diba? Na pag hindi kayo tumigil, hindi kayo mabigyan ng pagkakataon maipalabas yan sa sine. Yung totoo. Kaya sana ayusin. Dahil nga sabi ni Chair Lala Soto sa mga sinihan na ang responsableng manonood ay medyo bumabagsak yung tulog ko. Chair, hindi ko na memorize yun. Tungo sa responsableng panonood. Yun. Doroteo Station. So, Dinog show. Eto na mga banggabi, nakihintay ng lahat ang Chika sa Arena! Ay, bakla. Bakit ba? May butones yan, hindi yan bathroom. Pakaluma. Bakit ba? Hinalikip-kip ko na lang yan. Hindi yan bata de roba na Bakit ang ba? tamang ibutones. Hinalikip-kip ko yan na ganyan. Diba? Para kita talaga. Pero eto na ang Chika sa Arena. At yan sa atin ang Arena Plus Astig sa Sports. Diba? Ano babalita natin? Nanalo si Mang Igme sa Sipak Takraw. Tama. Sa Agawang Buko. Diba? Pero eto na nga pinakantabayanan ng lahat dahil naganap na muli ang sagupaan para sa PBA Commissioners Cup kung saan nga naman naglaban-laban hindi sa aking kagandahan kung hindi para sa kampyonato patungo sa kampyon. Yes.
patungo sa kampyonato. Ay, ang pinagagawa nila ay kampyonato, hindi soberanya. Shout out sa mga ano. Diba? Kung saan nga naman kagabi tinalo ng grupong Phoenix ang Colombian DYIP sa score na 122/108, 12 points ang nilamang nila. Sinundan naman ito ng laro, o diba? Laro. Ng Meralco at ang TNT Katropa kung saan tinalo ng TNT Katropa by 2 points kamuntik-muntikanan, o diba? Ang Meralco sa score na 101/99. At mahaba-haba pa talaga bago magkaroon ng elimination round pagdating sa ating PBA Commissioner's Cup dahil mukhang talagang serye pa itong laro na ito ng bongga. Talagang tutok na tutok ka, Truly, syempre mga ombre yan, ano? Pero kung mga Merlat yan, bahala kayo sa buhay nyo. Ay, naku, nakakaawa naman. Lalo yung sinend mo video kagabi. Oo. Yung magpapakain ng maruya. Hindi na uya. Diba? Nakakaloka yun. Pero tabayanan natin dahil ang susunod na game ay ang Rain or Shine at ang Blackwaters ang magtutunggali at syempre ang Ginebra naman against Northport ang magtutunggali mamayang gabi. At yan po muna ang kaganapan sa mundo ng PBA. Sa ibang dako naman, Tita Cora, pasok! Naku, Mare, kung nagdiriwang ang mga manlalaro sa PBA, eto Mare, nalulungkot naman. Ay, bakit? Ang other side at isang bahagi ng ating mundo ng pampalakasan dito sa Pilipinas. Dahil Mare, isang malungkot na balita ang gumulantang sa mundo ng palakasan sa Pilipinas nang pumanaw ang Southeast Asian Games gold medalist at miyembro ng Philippine Air Force na si Mervin Guarte matapos siyang pagsasaksakin sa Calapan City Oriental, Mindoro. Ayan Mare, si Guarte ay 32 years old at natagpo ang sugatan sa tahanan niya sa isang barangay sugatan sa tahanan ng isang barangay councilor noong Martes ng umaga. Ayon sa ulat ng pulisya, siya ay natutulog nang mangyari ang insidente. Oh my gosh. Bagaman nagawa pa niyang humingi ng tulong at madala sa ospital ay binawian din siya ng buhay. Mare, si Guarte ay kilalang atleta na nagbigay ng karangalan sa bansa at nakapag-uwi siya ng 2 gintong medalya sa obstacle course racing sa Southeast Asian Games. Isa noong 2019 at isa naman noong 2023. Bago ito ay nakakuha rin siya ng 2 pilak na medalya sa 800 meter at 1,500 meter track event noong 2011 sa SEA Games sa Jakarta, Indonesia. Oh my gosh, nakakalungkot naman yan. Mare, tayo ay nakasalubong lang ng taon, diba? Tapos may mga ganito. So, sabihin natutulog siya sa bahay nila tapos ang ending. Malamang, alam mo yun, siguro pinasok yung bahay niya or baka kasama niya sa bahay. Oh my gosh, nakakasad ng mga ganito, no? Na tipong, let's stop the crime, the hate, and everything, diba? Na nakakasad naman na balita yan. Diba? Nalagasan na naman tayo ng isang atleta na kung saan nagbigay karangalan sa ating bansa. Hindi ba? Tayo na nakikiramay sa pamilya. Diba? Ni Marvin Guarta. Yan. At syempre mga pangga, ayan, kung kayo ay talaga nga naman nakatutok pa din sa mga iba pang exciting games mula hindi lang sa PBA kundi sa NBA na rin, dapat meron ka ng Arena Plus sa inyong mga cellphone. I-download ang Arena Plus app sa inyong mga cellphone para hindi ka nahuhuli sa mga live games na pwede mong panoorin kahit saan ka man magtungo. Kagaya ng diba? Ng NBA, ng PBA, at kung anong bang mga games may kinalaman sa bola. Diba? At wala kang makikita dyan na agawan ng biik. Tama, diba? Na nakakaloka. Kaya nga naman, hindi ba? Ayan, download na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone dahil bakit kanyo? Dahil sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator ng 2024 Sigma Asian Awards kung saan casting natin dyan ang ating mga Philippine basketball sensation stars. Lalong-lalo na sa mundo ng PBA na si Jordan Clarkson. Scottie Thompson. Tingnan mo nga naman nag-iba ng nationality. At syempre sa mundo naman ang ating film phenomenal NBA superstar na si Jordan Clarkson. Correctamente. Favorite ko talaga si Jordan Clarkson. Naman, diba? Syempre pag AFAM, go tayo. At syempre ito pang isang AFAM, ang newest endorser ng Arena Plus na si Austin Taylor Reeves. Kaya nga naman ang dapat nilang gawin, Marce? Download nyo na ang Arena Plus sa inyong cellphone gamit ang Play Store at App Store. Kung ayaw nyo naman, diwag. Walang pilitan. Walang pilitan. Pero kung gusto nyo lang naman din na ma-involve sa sports, diba? Kasi Mari, ang
sarap kaya, nakakalimot ka ng problema kapag True. nanonood ka ng mga Diba? ng mga ganyang sports events. Oo naman talaga, 'di ba? Lalo pat alam mo yung paglaro ang bola, 'di ba? Talaga nakakalimot ka, minsan nawawala ka nga sa ulirat mo, 'di ba? Pwede ka na mag-bet diyan, Mare. Nawawala sa ulirat. Oo. Paano 'yun? Nauulol. Pero lagi pakakatandaan Pangga ha, gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, Game responsibly. And dahil sa Arena Plus, astig sa sports. At syempre dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Ngayon naman ay matutunghayan nyo ang paghuhubad. Max. Ang paghuhubad ng dalawang phenomenal star. Wow! Phenomenal star, ang mga action rising stars ng National Geographic. Ay, Mare, pero naloka ko kahapon. Bakit? Alam mo, napapaisip ako kung totoong may issue nga itong si Direk Daryl Yap at saka ang Viva. So bakit? Kasi may post siya kagabi Na na matutulog na daw siya kasi hindi daw siya binati ng happy birthday ayun, ng nakita ko Viva. nga yun, di ba? Nangyari. Yung mga ganong aspeto. Talaga ba? Ibig sabihin ba nito, may katotohanan yung sinabi ni Nanay Christina, parang tipong, Hindi hindi ka sinuportahan, di ba? Kasi nga, di ba, ang TVJ ay galing sa Vicor. Oo, di ba? Na? Vicor Records. May Viva Records sila. Oo. Dati, hawak ni Boss Vic ang Vicor. Ay, talaga ba? Yes. Ang taray, nag-research. Yes. Galing. Kasi nga, Mari, di ba, malapit sa inyo yung dating recording studio. Actually, yung dati namin tinitirahan, yun po yung dati nilang sa San Juan. Oh, yun yung see? dating studio see? nila kung saan. Alam niya ng mga taga San Juan. Oo. Diba? At kung ano ang mga kwento tungkol dyan, Oo. maluloka ka din dahil Oo. kahapon ay nakita natin na picture nga ni Oo. Direk Daryl Yap kasama yung nanay ni Pepsi Paloma at saka yung kapatid. Correct. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin for today's video. Dahil itong si Kapitana Sisa, Ay, may hatid na namang talaga balita. ako. Talaga nga naman, ito yung chika na akin talagang nasagap kung saan nga naman finally, Ano? marami na ang natuwa. Dahil? Diba? Na kahit papaano ay hindi natago pero magkaroon na ng tuldok. Ang Kung alin? totoo nga bang may relasyon si Paulo Abelino at Kim Chiu. Di ba nga sa isang Nakakaloka. hinila Ano? niya? Oh. Hinablot niya si Paulo para May vlog sila, di ba? Together. Oh. Di ba may mga ganyan? Sila na nga kaya talaga. Well, mukha naman din yata kasi mukha yata nagtutugma na dahil para bang nadulas ng sagutin nitong si Paulo Abelino during parang isa doon sa mga, hindi naman press con. Kung hindi ay parang na-corner sila ng kapatid nating si MJ Felipe, di ba? Sa isang interview kung saan nagsushoot na sila ng poster nila for their movie na My Love Will Make You Disappear under Star Cinema. Kung saan mapapanood natin yan sometime this year, ay talaga nga naman ang bonggang-bongga nung tinanong nga kasi nga si Paulo Abelino kung kamusta na nga daw ang lagay nila at kung kamusta nga ba, kung siya nga ba yung tinutukoy ni Meme Vice na binanggit ni Vice Ganda during their Christmas special show sa Araneta Coliseum noon. Yes. Nung sinasabi, diba, kay Kim na yung suspect ka, ay yung pangilantan yung jowa kasi pinapupungsoy pa. Oo. Diba? Tapos binuking ni Meme Vice na pumupunta, paano ba naman daw hindi nila mapapansin, ay naka-cap daw talaga at naka-face mask pa. Ayun, nadulas na si Paulo Abelino na usually yun naman talaga ang get up niya. At saka isa pa, hindi naman daw siya magtatago at hindi niya kailangan magtago ayon kay Paulo Abelino. So ibig sabihin nito, okay. So ngayon lang tara na kasi ngayon, diba, most of the time, may mga vlogs na sila ni Kim na dati nilang ginagawa ng kanyang ex-boyfriend na si Ian Lim. Diba? Pero ngayon, mukhang very happy na at iba na ang aura. Kasi diba dati, pag tinutukso sila, si Kim parang medyo ilang pa. Naiilang, may mga ganyan. Kasi parang ramdam ng iba na parang tipong, for the project lang yan ng What's Wrong with Secretary Kim. Tapos iba dahil lang dun sa Linlang. Lin lang nga ba? Oo, Lin lang. Yung teleserye nila with JM De Guzman. Correct. Diba? Yung mga ganong aspeto. So parang tipong... Sila ba? Iba pala yung may dirty laundry. Oo. May dirty laundry? May dirty linen. Dirty linen yun. Wag mong iba-ibahin. Anong dirty laundry? Hindi dito kasama yung ex-boyfriend ni Andrea Brillantes. Hindi naglalaba. Si Richie na Yun yung may mga dirty laundry. Diba? No, nakakaloka. Pero yun na nga. Parang ngayon daw, ay kita-kita naman daw sa mukha ni Kim ang pagkasaya na ibig sabihin lang. Ayan, diba? Na parang tipong, finally. Diba na kahit paano nakatagpo na si Kim ng kung may magtutuloy-tuloy man ang kanilang relasyon. Then so be it, marami ang masaya kasi for the longest time, alam naman na natin, diba? Na talaga nga naman na parang
sad si Kim dahil nga sa nangyari na alam naman natin ang hirap maka-move on. Although alam naman natin na left and right ang trabaho ni Kim. Hindi niya iniinda yun na, diba yung ex-jowa, biglang inilantad yung jowa kaya yan. Uy, hindi ko na nakikita kung ano nangyari kay Sian Lim at saka doon sa jowa niya. Ay, talaga ba? Oo. Hindi ko rin alam. Baka di natin alam. Baka Sila naman pa kaya? in private. Yun, ang katanungan, diba? Na tipong nag-succeed ba yung relasyon nyo? Akla, kapag yun naghiwalay sila, tatawanan talaga ng mga taong bayan. Alam mo, parang feeling ko naman hindi. Kasi under Viva pa din sila, diba? Kumaga, kasi yung isa, parang co-producer ng Viva nga ba? O isa sa mga producer ng Viva, yung jowa ni Sian. So parang ngayon ang sinasabi nga nila, we're very happy for Kim na, diba? Sa wakas matatahimik na rin ang fans ng Kim Pao na sa wakas ay eto nang pinakaiintay ng lahat ang magkaroon ng label ang dalawa. Hindi ba nga syempre umuusbong ang kanilang relasyon, Mare. Sana wag naman daw matulad din sa iba na after ng project, hiwalay na o di makay may kanya-kanya na naman. Ano parang Katniel? Sana mag-prosper. Oo. Diba? Sana wag matulad sa mga iba naman tagal-tagal ng relasyon tapos naghiwalay, diba? Kasi sa unang taon lang, ang unang pasabog ng hiwalayan, Jack Roberto tsaka Barbie Fortesa. Oo, diba? Oo. Sabihin ko sana, Barbie or Imperial. Mali, iba yun. ibang kalab team nung Barbie Imperial. Iba yun. Magagalit si Incognito. Correct. Ay! Diba? No, nakakaloka. Pero alam mo, Mare, kung sila man talaga ay totoong nagmamahalan na. Wala namang masama. Ito para sa promo, kung diba? ano man. And then, tsaka it's about time, no? Parang mag-settle na alam mo yun, it's about time na makita natin si Paulo na, alam mo yun, maging masaya na din sa taong talaga napili niyang mahalin. Oo, pagkatapos ng naging relasyon niya diba? kay LJ, di ba? Hindi, LJ, tas di ba, parang ex ba siya ni Raisa Sinon ba? Sino ba? LJ si LJ Reyes, grabe, yun yung una niyang karelasyon, diba? Tapos kung sino-sino pa yung mga sumunod na. Huwag natin magbanggit, baka magkamali. Sino ba yung mga naging baka magkamali. Baka magkamali tayo ng ex-girlfriend. Hindi naging ex niya ba si Janine? Janine Gutierrez. Oo, hindi naman kung diba? sino si Janine. Napakahusay ni Janine. Diba, oo, diba? Na parang tipong kasi nga nagkaroon ng issue na simula, diba? Nagkaroon sila ng serye with Lin Lang. Diba? After nun, parang na-itchepuera si Janine. Ganun yung story. Yaman din lang naman na pinag-uusapan natin si Janine. Mukhang nagkakaigihan na nga sila ni Echo. Oo, diba? Taray. At in fairness, buti naman tinigilan na niya si Catherine, diba? Kasi may Alden na. Correct. Kasi diba, iminamatch si Echo kay Catherine pa dati, chinichismis pang ganon. But at least, diba, kumakanta na silang I finally found someone. Yes. Diba? At mukhang mahal naman ni Echo itong si Janine. That they truly deserve. Oo. After napakaganda na mukha ni Janine. Diba, after sa failed marriage niya, diba, at least ito nakatagpo na siya ulit ng panibagong mamahalin. Sabi nga nila, diba, love is lovelier the second time around. Yes. Diba? At hindi ka na lot-lot dyan, ha? Kahit ang nanay niya ay si Lot-Lot. And friends. Diba? Hindi sasama sila Manilyn Reyes. Christina Paner. Oo. Cheryl Cruz. Cheryl Cruz. Mga ganun. Ano gumagano? Yung si Dora? Gano'n? Ay, naku, batiin lang natin ang happy viewing itong si Casey Concepcion daw also. Sabi ni, talaga? Talaga ba? O, diba? At least may mga chismosa rin tayong tumutulong sa atin. Oo. Itong si Normelita, kung kailan nagka-edad, saka naman naging chismosa. Hi, hello, diba? Ay, nanonood sa atin daw itong si David Andrew Malikad. Oo, at binansagan niya tayong Capra. Kapitana at Cora. Capra. Hashtag Capra. Yun. Pangit, parang diba? Cobra. Nakakaloka. Ano kami nanunuklaw? Oo. Diba? Hello pa rin po sa inyong lahat. At syempre, maging happy na rin tayo sa kanila, diba? Kung wala naman tayong choice kung gusto talaga nilang isa't isa, diba? diba? Tsaka wala rin naman makakapigil. Tsaka first time, diba, na ngayon, na hindi na rin nahihiya si Paolo Abilino na sagutin yung mga tanong sa kanya patungkol kay Kim Chiu. Kasi nung una, umiiwas. Yes. Diba? Iwasan. Pero ngayon, lantara na. So, ibig sabihin talaga nito, meron na, inilantad na, tapos na, may period na. Oo, naniniwala ako talaga na itong si Kim Chiu ay mahilig sa malalaki. Na ano? Kasi naalala mo yung malalaking ano? Yung nauna, yung Gerald Anderson, malalaki ang pagmamahal. Tama. Doon sa pelikula ni Paolo Abilino na nakita ang kanyang pagmamahal. Ay, talaga. Prosthetics ka lang daw yun. Nako, hindi naman daw yun, talaga. Pero naniniwala ako na may pinagmamalaki naman tong si Paolo. Meron naman siguro dahil marami na siyang naipundar, ganyan, sa buhay. Diba? Oo. Ang kanyang pag-ibig ay napakalaki.
'Diba? Isa rin niya sa pinagpantasyahan ko si Paolo Abelino. Talaga? Oo, 'di ba? Kasi dati nagiging sila model ng bench. Hindi, bukod doon sa bench, yung nagiging cover sila ng Cosmopolitan, yung mga male Ay, nag-aabang ako niyan every September kasi inaabang ako sino mga kalalakihan na naman ng mga nandoon. Oo, meron akong kilalang aktor na nandun na maitim yung singi. Talaga ba? May banil? May banil. Ay, baka naman kinunturan lang. Hindi naman. Para Wait, si Paolo dati, 'di ba, na siya? Yung na-issue siya dati na yung may lambat. Lumitaw yung kanyang lato-lato. Oo. Kasi naman baka naman kasi size medium siya, pinasuot ng XL. Correct. Na Gwapo talaga nito si Paulo Mahusay na artista. Pero in fairness, doon siya naging controversial una, naging yummy. At in fairness at least, diba? Yung Cage At saka ito, yung klase ng actor na itlog ng Enchanted Kingdom. Animal Kingdom. Naghalo-halo na akla. Enchanted yun. Makakita ka ng cage free na itlog, talaga nga naman it is really an enchantment. Oo, diba? Bastos ka talaga. Hindi, totoo naman din yan. Nasa internet din yan. Yes. Diba? Talagang hinikayat mo pa sila. Hindi, totoo naman. Nahanapin yung naman cage nila free yun. na Oo, promise. Jet Li Marie. Bata-bata days pa siya noon. Oo. Pero Mari, in fairness dito kay Paulo mula nag-umpisa siya hanggang ngayon, walang naretoke sa kanya. Yes, diba? Walang pagbabago, napakagwapo. Correct. Tsaka wala rin isyong kinasangkutan. Yes. Wala rin mga kunarin sa mga kanyang past relationship. Wala rin, alam mo yun, wala rin issue Walang scandal para sumikat. Diba? Parang sandali lang yung nagkaroon ng issue with him and Janine Gutierrez Parang nagkaroon lang. Kasi nga, diba, yung papasok yung proyekto nilang dalawa ni Kim. Doon nag-start, diba, na nakakalo. Alam mo, excited ako makilala siya kasi nakita na natin si JC De Vera. Nagpunta mismo dito. Napakabait. Oo, mabait. Si Jane Oinesa. Oo, diba? Mababait. Mga ng Star Magic. Correct, diba? Mababait itong mga ito, diba? Looking forward tayo na marami pa tayong ma-meet ng mga Star Magic and Sparkle artists this coming years. Marunong diba? Marunong magpakatao. Tama, diba? Marunong kumilala ng mga press people. Naman, Hindi naaalala nyo lang sila kapag may mga pelikula may proyekto, may kailangan i-promote, diba? May mga ganyan. Tapos aabutan nyo kami ng loot bag na may lamang kalendaryo nyo. At saka speaking of kalendaryo yung kalendaryo daw ni Kim Cho ngayon, ay sold out daw. Pero Mare, speaking of kalendaryo, sold out, ibig sabihin talagang wala na. Ang bilis daw. Nabash naman si Daryl Yap. Sino? May kalendaryo din siya? Daryl Ispan. Dahil naka-branena at saka panty si Daryl Yap. Totoo ba? Hindi. Ano? Itong si Darren Espanto, nabash ka makailan dun sa video na nakita sa internet o sa Facebook. Na Na ito nga si Darren Espanto, naglagay ng nagdikit ng kalendaryo ni Kim Cho sa CR ng lalaki. Sa ABS. Ay, talaga ba? Oo. Tapos? Sinabihan si Darren Espanto ng mga tao na wala daw tong respeto kay Kim Cho. Hindi, baka naman sobrang proud lang siya kasi best friend niya, diba? Na parang tipong hindi ibig sabihin nila... Pangit mo naman ma-proud. Hindi mo naman ibig sabihin nilagay ka sa CR, kabasusan na yun, diba? Sa mismong urinal. Pero tinanggal din naman ni Darren. Biruin mo nung Jimmy-jingle naman yung mga otoko. Tapos nakikita nila si Kim Cho naka-panty red. Alam mo ba kung bakit? Merong isang kalendaryo doon sa liquor brand na to si Kim Cho. Correct me if I'm wrong, doon sa mga nakakita na. Ang pinakamaganda niya doon, yung naka-red siya. Talaga? Yun yung alam mo yun, for me yung naka-red siya doon. Kasi parang 4 na poses yun Yung naka-red siya, na parang 2-piece ba yun? Or basta red yung color ng suot niya. Ang sexy niya doon, pero hindi ka bastos-bastosa. Unlike yung sinundan niyang modelo daw. Alam mo yun, nakatambak daw sa bodega nung yung kalendaryo. Kasi nga kahit ipamigay daw sa tao, wala daw gustong gumetlak na mga Nung kay Kim Cho, nag-agawan talaga. Kayo mga pangga, gusto niyo ba makita ang nakaitim? Nakaitim na bikini? Si Kapitana Sisa? Pag umabot ng 10,000 views ito sa YouTube, hindi. I-upload ng Energy FM. Yung nakaganon si Kapitana. Meron ako. Nakapula din. Yung una nga ng bash sa akin, katrabaho pa natin. Oo, si Noli. Akala mo naman, kagana-gana din siya. Kumakapang bash. But anyways, yun lang, diba?
Anyways, yes, sexy, o, diba? Tama naman. Very good. Talaga maganda naman talaga yon. At syempre, ayan, diba? So much happy kami sa nangyayari kay Kim Pao. Sa nangyayari sa kanilang karera. Kung talaga nga naman totoo na ang pag-amin nila, yun na yung nagbibigay kumpirmasyon para magkaroon sila ng label as a couple. Yes. Diba? And then so be it, we'll be happy for them. Correct. Isa kami sa Kim Pao fans, Huwag diba? ka lang pumalakpak. Pakinggan sa Ay nako. But anyways mga bagay, yan po muna ang ating unang chikahan on Wednesday morning sa aming pagbabalika. Isang kontrobersiya na kung saan nga naman diba? Malamang narinig yun na to, pero alam mo yun. Ito kukumplituhin natin yung lang natin ang detalye patungkol dito. Na kung may kinasasangkutan na naman akong anuman. Kontrobersiya. Ito nga sikat. Correct. Na singer. O, diba? Well, kung sino man yan Bina-blind item ko ito nung nung bago magpasko. Ay, talaga? Well, ayan, sama-sama natin pakatutukan yan sino man ang aming tinutukoy. Ay, sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ay, nako, teka lang, Mare. Happy birthday